Sa Iran ngayon, nagaganap ang isa sa pinakamalawakang protesta sa loob ng maraming taon. Libo-libong nasa lansangan, sumisigaw laban sa gobyerno. Sa gitna ng matinding crackdown at halos nationwide internet blackout, tila gustong patahimikin ng estado ang boses ng mamamayan. Pero ang tensyong ito ay hindi na bago. Paalaala ito ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Iran noong bumagsak ang isang makapangyarihang monarchy noong dekada 70s. Noong panahong iyon, ang Iran ay itinuturing na jewel of the Middle East, mayaman sa langis, suportado ng Amerika at pinamumunuan ng isang hari na akala ng marami ay hindi matitibag. Ngunit sa likod ng modernisasyon, may galit na namumuo sa mga moske at universidad. Galit na hindi na kayang kontrolin ng kahit anong sandata. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Mohammad Reza Shah Pahlavi, isang pinunong namuno sa Iran ng halos 40 taon. Ngunit natapos ang kanyang paghahari sa pagpapatalsik sa kanya, habang ipinagdiriwang ng sarili niyang mamamayan ang kanyang pag-alis. Noong September 1941, sa gitna ng World War II, naipit ang Iran sa banggaan ng mga superpowers. Dahil sa strategic location nito at sa yaman ng kanilang langis, nag-decide ang British at Soviet forces na okupahin ang bansa para hindi ito pakinabangan ng Nazi Germany. Dahil sa pressure na ito, napilitan ng hari na si Reza Shah Pahlavi na mag-resign at ma-exile, isang malinaw na dikta ng mga allies. Sa loob lang ng ilang araw, ang trono ay biglang nailipat sa kanyang anak. Sa edad na 22 years old, umupo si Mohammad Reza Shah Pahlavi bilang bagong Shah. Wala siyang sapat na experience para mamuno sa isang bansang watak-watak at under foreign occupation. Sa panahong ito, hindi pa absolute ang kanyang power. Kailangan pa niyan i-navigate ang constitution, ang parliament, at ang impluensya ng kanyang prime minister. Sa unang yugto ng kanyang pamumuno, mas naging symbolic lang ang kanyang papel. Kinailangan niyang magbalanse sa gitna ng military, mga elite families at foreign interests na nakabantay sa Iran. Ang bansa noong 1942 ay pilit lang pinananatiling buo sa gitna ng global conflict at local instability. Pagsapit ng early 1950s, nagbago ang takbo ng politika sa Iran. Ito ay sa pag-angat ni Mohammad Mossadegh, isang popular na nationalist prime minister. Ang layunin niya ay simple pero matapang, bawiin ang kontrol ng Iran sa sarili nitong langis mula sa mga British. Noong 1951, isinulong ni Mossadegh ang nationalization ng oil industry. Para sa mga Iranians, ito ay simbolo ng kalayaan. Pero para sa Britain at Amerika, isa itong direktang banta sa kanilang economic interests. Habang sumisikat si Mossadegh, lalong nanganib ang posisyonan siya. Sinimulang limitahan ng Prime Minister ang kapangyarihan ng hari, dahilan para matakotan siya na tuluyan siyang mawala ng impluensya. Dahil dito, noong 1953, isinagawa ng CIA at British Intelligence ang isang lihim na plano, ang Operation Ajax. Gumamit sila ng propaganda at bayad na protesta para pabagsakin ang gobyerno ni Mossadegh. Sa gitna ng kaguluhan, panandalian tumakas ang siya palabas ng bansa. Pero matapos ang matagumpay na coup, bumalik siya na may buong backup ng Western powers. Ang 1953 coup ang naging turning point ng kanyang pamumuno. Hindi lang nito tinanggal ang isang leader, kundi binuwag din nito ang demokratikong proseso sa Iran. Mula rito, ang siya ay hindi na lamang isang simbolo. Siya na ang naging sentro ng absolute na kapangyarihan, isang pagbabagong mag-iiwan ng malalim na lamat sa kasaysayan ng bansa. Pagbalik ng siya sa Iran matapos ang 1953 coup,
Bitbit na niya ang matibay na suporta ng Amerika at Britain. Nagbago ang kanyang mindset. Layunin na niyang masiguro na hindi na muling mawawala ang kanyang kontrol sa bansa. Sa mga sumunod na taon, sinimulan niyang pahinain ang mga institusyong dapat sana ay nagbabantay sa kanya. Ang parliament ay naging rubber stamp na lamang at ang mga eleksyon ay minamanipula para walang makapasok na seryosong oposisyon. Ang mga partidong kritikal sa kanya ay tuluyang pinatatahimik. Dito na naging mas personal ang kanyang pamumuno. Lahat ng desisyon sa ekonomiya at seguridad ay nakasentro na lamang sa kanya at sa kanyang inner circle. Ang mga prime minister ay naging tagapagpatupad na lamang ng kanyang mga utos imbes na maging independent ng mga leader. Dahil sa Cold War, itinuring ng Amerika ang siya bilang isang mahalagang anti-communist ally sa Middle East. Bilang kapalit, binha ang Iran ng military aid at modernong armas na naging dahilan upang makilala ang bansa bilang isang regional powerhouse. Pero ang stability na ito ay may kapalit. Habang lumalakas ang militar, nawawala naman ang espasyo para sa malayang opinyon. Ang mga kumukontra sa gobyerno ay hindi na tinatalo sa debate. Sila ay tinatanggal sa pamamagitan ng surveillance at pressure ng Estado. Sa puntong ito, malinaw na ang Iran ay lumalayo na sa pagiging constitutional monarchy at nagiging isang sistema kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iisang tao, isang estrukturang magdadala ng modernisasyon pero mag-iiwan din ng matinding tensyon sa lipunan. Noong early 1960s, iminunsad ng siya ang White Revolution, isang ambisyosong programa para gawing moderno at industrial ang Iran. Ang layunin niya ay baguhin ang bansa mula sa pagiging tradisyonal na lipunan tungo sa isang global power. Isa sa pinakamalaking bahagi nito ay ang land reform. Pinilit ng Estado ang malalaking landowners at religious institutions na isukong kanilang mga lupa para ipamahagi sa mga magsasaka. Kasabay nito, pinalakas ang edukasyon at healthcare sa mga probinsya sa pamamagitan ng literacy at health course. Hindi lang ekonomiyang nagbago kundi pati ang lipunan. Binigyan ng karapatang bumoto ang mga kababaihan at hinikayat silang pumasok sa workforce. Dahil dito, lumitaw ang isang bagong urban middle class na mas educated at exposed sa Western lifestyle. Lahat ng ito ay napondohan dahil sa lumalaking kita mula sa langis. Dinamit ng siya ang oil revenues para sa mga kalsada, dams at pabrika, habang patuloy na pinapalakas ang kanyang military at bureaucracy. Sa panlabas na tingin, naging modelo ng development ng Iran sa buong rehiyon. Pero ang modernisasyong ito ay top-down. Ipinatupad ito ng walang konsultasyon sa mga sektor na direktang apektado. Bagamat nagdala ito ng konkretong pagbabago, ang mabilis at agresibong diskarte ng siya ay nag-iwan ng mga problemang unti-unting lilitaw sa mga susunod na taon. Bagamat mukhang tagumpay ang White Revolution, unti-unti ring lumabas ang mga depekto nito. Maraming magsasaka ang nakatanggap nga ng lupa, pero dahil kulang sila sa suporta at modernong makinarya, hindi rin sila naging produktibo. Dahil dito, nagsimula ang malawakang rural to urban migration. Iniwan ng mga pamilya ang kanilang mga bukid para lumipat sa Tehran at iba pang lungsod sa pag-asang makakahanap ng trabaho. Sa loob lang ng ilang taon, biglang lumobo ang populasyon ng mga syudad na naging sanhi ng pag-usbong ng malalaking shanty towns. Habang mabilis ang industrialization, nananatiling hindi pantay ang distribution ng yaman. Isang maliit na elite na malapit sa siya ang lalong yumayaman, habang ang mga manggagawa at urban poor ay hirap sa mataas na cost of living at inflation. Hindi rin naging komportable ang traditional ng bazaar merchants dahil sa mga price controls at kampanya ng gobyerno laban sa profiteering. Naramdaman nilang pinupunteriya ng Estado ang kanilang kabuhayan at tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Sa madaling salita,
Hindi naging pantay ang epekto ng modernization. May mga benepisyo pero lumalim din ang social dislocation. Ang agwat sa pagitan ng mga imahe ng progresong ipinapakita ng siya at ng aktwal na hirap ng marami ay lalong lumalaki. Isang tensyong patuloy na maiipon sa mga susunod na taon. Habang lumalalim ang social at economic tension, mas pinatibay ng Estado ang kontrol nito sa pamamagitan ng SAVAK, ang Intelligence at Security Organization na binuo para bantayan at pigilan ang anumang banta sa rehimen. Ang SAVAK ay may malawak na kapangyarihan na umabot hanggang sa mga universities, media at religious institutions. Dahil sa network nito ng mga informant, kahit ang mga simpleng diskusyon o sulat na kontra sa gobyerno ay madali natutukoy at nasusupil. Naging kilala ang organisasyong ito sa marahas na interrogation. Maraming activists, intellectuals, at religious figures ang ikinulong ng walang due process. Ang mga pasilidad gaya ng Evin Prison ay naging simbolo ng takot, kung saan ang torture at psychological pressure ay naging bahagi na ng sistema. Kasabay nito ang higpit na censorship sa buong bansa. Dahil kontrolado ang media at bawal ang kritisismo sa siya, ang katahimikan ng lipunan ay hindi bunga ng pagkakaisa, kundi produkto ng surveillance at takot. Sa huli, naging counterproductive ang SAVAK. Ang galit na hindi mailabas sa legal na paraan ay naipon lang sa ilalim. Isang pressure na kalaunan ay magiging bitya ng malawakang pagtutol laban sa rehimen. Habang pinapalakas ng Estado ang seguridad, lalo namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng monarkiya at ng relihiyosong sektor. Sa ilalim ng siya, naging mabilis ang direksyon ng bansa patungo sa secularization, ang unti-unting pag-alis ng impluwensya ng relihiyon sa batas at edukasyon. Sinalitan ng civil law ang mga dating religious systems at mas binigyan diin ng gobyerno ang free Islamic Persian history kaysa sa Islamic traditions. Para sa maraming religious leaders, ang mga reformang ito at ang malapit na relasyon ng Shah sa West ay hindi lamang isyong politikal, kundi isang direktang banta sa kanilang moral values. Ang banggaang ito ay sumabog noong 1963. Dito lumitaw si Ayatollah Ruhollah Khomeini na tahasang konendena ang siya at ang pakikialam ng mga dayuhan sa bansa. Mabilis at marahasan na ding sagot ng Estado. Dinispers ang mga protesta, maraming napatay at si Khomeini ay pinatapon sa labas ng bansa. Pero sa halip na mawala ang oposisyon, lalo itong tumibay. Patuloy na kumalat ang mensahe ng mga clerics sa pamamagitan ng mga moske at mga smuggled cassette tapes. Ang labadang ito ay naging simbolo ng dumalalim na agwat sa pagitan ng vision ng Shah at ng paniniwala ng karamihan ng mga Iranians. Pagpasok ng 1970s, tila nasa rurok ng kapangyarihan ng Iran. Ito'y dahil sa paglobo ng kita mula sa langis. Ginamit ng gobyerno ang yaman na ito para sa agresibong military expansion at malaking infrastructure projects. Sa papel, ang Iran ay isa sa pinakamabilis na umuunlad na bansa, pero ang biglaang yaman ay nagdala rin ng malalang inflation at kakulangan sa basic goods. Habang nahaharap ang mga ordinaryong pamilya sa mataas na cost of living, naging mas lantad naman ang korupsyon. Nakita ng publiko ang mararangyang lifestyle ng royal court at ng mga taong malapit sa kapangyarihan habang marami ang naghihirap. Ang disconnect na ito ang lalong nagpalayo sa loob ng mga tao sa kanilang pinuno. Sa politika, mas naging sarado ang sistema. Noong 1975, ginawang one-party state ang Iran at naging halos sapilitan ng pagsali sa party ng Shah. Ang sino mang hindi sumuporta ay itinuturing na traitor. Sa halip na magdala ng stability, lalo nitong inalienate ang mga professionals, estudyante at ang traditional na merchant class. Dahil dito, dahang-dahang nagkaisa ang magkakaibang grupo ng oposisyon, ang mga estudyante, manggagawa, intellectuals at clerics na may iba-ibang ideology
ay nagkaroon ng iisang target. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, malinaw na ang crisis ay hindi na kayang resolbahin ng pera o ng dahas. Noong 1978, tuluyan ang sumabog ang tensyong matagal nang naipon. Nagsimula ang malalaking protesta matapos lumabas ang isang artikulo na umatake kay Ayatollah Khomeini. Sa halip na humupa, lalong nag-apoy ang galit ng mga tao dahil sa marahas na crackdown at mass arrest ng gobyerno. Ang mga rally na dati ay hiwa-hiwalay ay naging isang nationwide movement na. Noong September 1978, idineklara ang martial law at naganap ang madugong Black Friday sa Tehran. Ito'y kung saan pinaputukan ng militar ang mga napoprotesta. Pagsapit ng dulo ng 1978, paralisado na ang buong bansa dahil sa malawakang strikes, lalo na sa oil sector. Noong January 1979, nilisan ni Mohammad Reza Shah Pahlavi ang Iran para sa isang vacation, pero alam ng lahat na hindi na siya makakabalik. Makalipas ang 2 linggo ay bumalik si Khomeini mula sa exile at tuluyan ng gumuwang monarkiya at natapos ang mahigit 2,000 taon ng tradisyon ng mga hari sa Iran. Matapos ang revolusyon, hindi na muling nakatapak sa Iran ang Shah. Nagpalipat-lipat siya ng iba't ibang bansa habang lumalala ang kanyang sakit hanggang sa mamatay siya sa exile noong 1980. Ang kanyang monarkiya ay napalitan ng isang bagong sistema na nangakong magdadala ng katarungan para sa mga Iranians. Pero makalipas ang mga dekada, tila bumabalik ang kasaysayan. Ang mga tanong tungkol sa kapangyarihan at kontrol na nagpapagsak sa Shah ay siya ring mga isyong kinakaharap ng Iran ngayon. Ang mga bagong protesta sa mga lansangan ay patunay na ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan at lipunan ay hindi natapos noong 1979. Ang pagbagsak ng Shah ay hindi lamang naging katapusan ng isang rehimen. Ito ang naging simula ng isang mahabang struggle ng Iran para mahanap ang balanse sa pagitan ng otoridad at kalayaan. Isang struggle na hanggang sa kasalukuyan ay malayo pa sa dulo. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.